Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa inyo lahat. Pag-usapan natin itong nag-iinit na palitan ng mensahe sa pagitan ni Greco Bellica at itong si Ogie Diaz. Kasi merong post itong si Bellica na ang sabi, sa totoo lang, naniniwala pa ba ang tao kay Trillanes? Diyan pa lang sa post niya, medyo nakakatawa na. Kasi way back, sa panahon pa lang ni Duterte, yung tatay nila Sara, matagal na nating dinidiscredit si Trillanes. Inaamin ko, kasama po ako dyan. Kasi kasama tayo sa mga nabudol ng Duterte. So, akala natin, tingin natin kay Trillanes, pipitsugin, sundalong kanin. But all along, yung sinasabi niya pala ay totoo pala mga ka-Wonder. At kaya nga, ang tanong ni Greco dito, sa totoo lang, naniniwala pa ba ang tao kay Trillanes? Yes! Mas naniniwala pa ang taong bayan kaysa sa iyo. Yan ang totoo. Kaya, nung bumanat si Ogie Diaz, merong banat si Ogie Diaz dito kay Greco. Sabi niya, oo naman, mas credible kesa kay Bellica. Walang posisyon si Antonio Trillanes or si Antonio Sani Trillanes IV, pero ang powerful, ang dami pang nagawa. Partida. Sinabi niya rito kay Bellica na panis. Kasi alam natin, nung time nitong si Bellica, na-assign ito sa PACC, Presidential Anti-Corruption Commission. Anti-corruption, At may mga napakulong siya dyan, I heard mga 24 government officials, Pero ang tanong, wala namang big fish doon na napakulong. Yan ang kinukutya at binabanat sa kanya. Kasi itong post na to mga ka-Wonder, this was posted last year, October 2025 pa, Yung post na yan, may naniniwala pa ba kay Trillanes? So matagal na yan. That was the time when he filed a complaint or cases against Bongo and Rodrigo Duterte. Final niya yung plunder case dito kay Bongo at kay Duterte. Kaya lumabas itong post na ito. Of course, manira kay Trillanes kung credible daw. Of course. Between you, siyempre kay Trillanes kami maniniwala. Enough na yung nabudol kami noon. And sumagot si Ogie Diaz in this case. Sabi nga ni Diaz, oo naman, mas credible kaysa kay pangalan nito, kaysa kay Bellica. Ngayon, sumagot naman si Bellica ulit dito sa sinabi ni Ogie na oo naman, mas credible kaysa kay Greco. Ano sabi ni Bellica? Ito sabi niya, na nirepost ni Trillanes at pinasalamatan niya si Ogie. Sabi rito ni Bellica, my comment about Trillanes' credibility was made October 2025. Tama. Nirehash ni Ogie ngayon para mapag-usapan ang bata niya. Ako ang ginamit, sabi niya. Parang nagpa-victim pa siya rito. Of course, pinost mo Natural, pinost mo, when you posted something, it is for public viewing na. Kaya may magre-react at may magre-react dyan. Sabi niya siya raw ang ginamit. Dahil nagsampa sila Trillanes ng kaso kay Sara sa ombudsman, wala raw pumansin. Talaga? Ang sinasabi nitong si Bellica medyo questionable. Gaya lang nung sinasabi niya mga ka-Wonder na may naniniwala pa ba. Tanungin mo sarili mo kung meron. Between you, sa inyong dalawa, who do you think people will believe? Ikaw o si Trillanes? Ako mismo magsasabi na mas maraming naniniwala kay Trillanes. Palabasin kayong dalawa sa isang mall. Magkaroon ng survey dyan. I bet matatalo ka sa credibility test. Mas naniniwala ako kay Trillanes. Sabi niya, dahil nagsampa sila Trillanes ng kaso kay Sara sa ombudsman, wala raw pumansin. Huli ka boy, pero hindi kulong. Huli ka saan? Huli sa pagsasampa? Huli saan? Nonsense, Ogie, stay in showbiz, sabi niya. Gawin mo na lang artista si Trillanes. Gawa kayo ng pelikula, baka kumita kayo. Eto na, medyo na red flag siya rito. Yaan mo na kaming mga lalaki dito sa gobyerno. I think he's questioning the identity, of course. Biologically, lalaki si Ogie. But mentally or psychologically, yun kasi ang tinitignan dito na of course alam natin na si Ogie is bi, May anak siya pero gay siya. So yun ang kino-question ditong si Greco. Sabi niya, gawain ng tunay na lalaki ito. Yun. So ibig niya sabihin, hindi tunay na lalaki itong si Ogie. Kumbaga parang nagkaroon na ng issue pagtungkol sa identity crisis o sa gender ng isang tao. Kung ano man yung gusto niya.
kumbaga LGBTQ, wala kayong pake pagdating dito sa mga usaping gobyerno. Kumbaga panglalaki lang ito. No, yung yung lalaking-lalaki talaga. Hindi bakla, hindi bay, mga ganun ang tinutukoy niya. So, yun ang sinabi niya. Sagot naman ni Ogie sa kanya. Eto, Mr. Bellica, kung nirehash ko lang po ito, ang importante, confirmed na sinasabi mo nung 2025 na October, tama? So, ibig sabihin, nag-iba na ng impresyon mo kay Trillanes ngayong 2026? Credible na ba siya sa ngayon? O di mo matanggap na tama lahat ng mga hawak niyang ebidensya? Yun, ang tamang huli ka boy, pero hindi kulong. No? Kasi bakit? Bakit anong ginagawa ni Digong sa The Hague kung yung mga document na hawak ni Trillanes ay hindi credible? Do you think yung mga nasa The Hague is mga pipitsuging mga lawyers? No? Yung mga may alam sa batas? Diba? Doon pa lang tusok ka na Sabi nga ni Pebbles chururut, tusok ka. No? So, yung hawak niyang ebidensya, saka Ginoong Bellica, may respeto pa to si Ogie sa kanya. Wag mo lang ilimit sa mga tunay na lalaki ang dapat may kinalaman sa gobyerno. Marami naman sa gobyerno na may kinalaman sa gobyerno na hindi naman straight Sabihin na lang natin yung word na yun, hindi straight. No? Meron nga dyan, abogado, kilalang kilala natin Mataas pa yung posisyon Pero baluktot ang ginagawa O di tinamaan mo rin yun, baka na-apply yan doon sa sinasabi mo. So ulitin natin mga ka-wonder, sa Ginoong Bellica, wag mo lang ilimit sa mga tunay na lalaki ang dapat may kinalaman sa gobyerno. Lahat ng mamamayang Pilipino, bakla, tomboy, mukhang buhaya, manyan o linta. Iba na to. Siguro may double meaning to. Buhaya, sa pera, kamangyaman, o linta, sip-sip. No? Ewan ko, sinong pinatatamaan niya ba rito? Linta Di ba? Linta, sip-sip. Sumisip-sip sa dugo nung kinakapitan niyang amo. Yun ang parang ibig sabihin nito, no? Lahat, dami mo ring supporters na bakla. So, paano sila? Doon na lang sila sa parlor o sa dress shop? Dahil pag tunay na lalaki lang ang usaping gobyerno, meron nga diyan tunay na lalaki, eto na. I think, what I mentioned earlier is mutual. Pinagkatiwalaan ng posisyon, sabi niya. Meron nga diyan tunay na lalaki, pinagkatiwalaan ng posisyon. Nagbubulag-bulagan at nagbibingbingihan naman, di ba? Palagay mo, sino-sino yung tinutukoy ko? Tinutukoy niya diyan na medyo hindi rin straight ang tinutukoy dito. Alam nyo na yan, mga ka-wonder, kung sino yan. Saka kung may naipakulong na po kayong big fish nung chairman kayo ng Presidential Anti-Corruption Commission, pakibanggit po at hihingi po ako ng sorry sa inyo in public. Paano ka The answer automatically is hindi siya hihingi kasi wala namang big fish. Promise po. Pero kung si Boy pa lang po ang nahuli nyo, ano po apelyido niya? Sino kaya itong Boy na tinutukoy niya, mga ka-wonder? Well, anyway, binara na nga siya nitong ni Ogie. At biglang sinali niya itong katayuan o yung gender preference ng isang tao. No? Medyo naging bata isip itong si Bellica. So, ang pag-atake ni Bellica dito kay Ogie ay paglimit ng usaping gobyerno sa tunay na lalaki lang. So, pag hindi ka tunay na lalaki, hindi ka pwedeng pumasok sa usaping gobyerno. At hindi lang mababaw yung sinabi ni Bellico, napakababaw mga ka-wonder. Kumbaga sa mga usapang formal, debate, biglang papasok ka ng ganyan, papatitingin sa iyo mga tao, sobrang babaw mo. Mapang maliit, luma na yung mga ganitong pag-iisip mga ka-wonder. Luma na yung style ni Bellica na ganyan. Ang gobyerno kasi mga ka-wonder, hindi naman to fraternity. Hindi ito isang eksklusibo para sa macho lang. Para sa barako o sa mayabang magsalita. Minsan kasi tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa magaling lang mag-English. Magaling lang daw mag-English. Hindi natin tinitingnan yung naratibo, yung message behind what the person is talking about. Whenever he or she posts her video or his video, yun ang tinitignan natin kung may laman o may sense. Well, anyway, balik tayo rito. Na hindi lang ito nakakonfine sa mga nabanggit ko kanina. Kasi lahat ng Pinoy, mga ka-wonder, na may karapatan kang magkomento, lalo na sa post nitong si Bellica. Nag-post ka tapos may nag-react, magagalit ka.
and then titirahin mo yung gender preference ng tao, no? So may karapatan magtanong, magkomento, no, o maningil ng pananagutan. Of course, tinamaan siya ron, siningil siya sa pananagutan niya when you were in position as PACC chairman. No? Meron ka ba na ipakulong na big fish? Yun ang tinatanong. Wala. Headshot. At yung sinasabi niyang huli ka, pero hindi kulong, na medyo natawa ko, no? Mas mahalagang tanong ito, no? Sino ba ang talagang may napakulong na big fish sa corruption? Sabi niya, huli ka, pero hindi kulong. Sabi niya kasi kay Trillanes. Ang tanong, may napakulong ka na bang big fish? Yan ang itanong mo sa sarili mo. Kung wala, baka hindi ka kulangan ng tapang ang problema, mga ka-wonder, no? Kahit matapang ka, wala ka namang political will. Kagaya ng Pangulong Marcos. Talagang meron, pag sinabi niya, gagawin niya. Ano yung puro tapang, walang alam. Meron nga dyan, ang alam puro na makipagsuntukan. Makipag-away. No? Pero ang ingay lang, pagdating naman sa kaharap niya, tama. Meron namang diplomasya, sabi nga sa isang gera na panood ko, no? Kahit may enemies, kahit magkaaway, sabi nga nung hari ng Troy, no? Nung pinuntahan niya itong si Achilles, they show respect kahit magkakaaway. Tama naman yan, no? Be civil, lalo na kung kayo yung mga government officials, mga public servant, no? So, yan ang tanong dun. May napakulong ka na ba? Kasi kung wala nga, hindi usaping tapang yan, kundi kung wala, hindi yung kakulangan ng tapang mga problema dyan, mga ka-wonder. Kumbaga, kakulangan ng resulta. O sabihin na nating political will, kagaya ng Pangulo. So sa dulo, tama si Ogie, kumakampi tayo sa kanya. No? Kasi ang gobyerno ay para sa lahat. Ang tunay na sukatan ng lalaki o leader ay hindi yabang, kundi paninindigan, ebidensya at pananagutan. Hindi sa kinakampihan natin yung mga LGBT, yung mga hindi straight o bakla. Ang tinitignan kasi natin ito yung karapatan ng lahat. So, Greco, etong tanong, balik natin. Greco, may naniniwala po ba sa inyo? Kumpara kay Trillanes at sa inyong dalawa, sino sa tingin nyo ang mas paniniwalaan? Kami ni Ogie, ang sagot namin, kay Trillanes naniniwala kami. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila itong usapin na ito. At kanino kayo papanig? Kay Ogie ba? O kay Greco? And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.